At ganyan din po ngayon na nangyayari na tinan nyo. Imbis na sana ay katahimikan na ang nagaganap sa Mindanao, pero the mere fact na alam po ng kalaban ng bayan, itong mga kinakausap ng ating gobyerno, ngayon, na kunyari may peace talk sa komunista, may peace talk sa MILF, may peace talk sa mga iba-ibang mga insurgents. Pero bakit ho yung mga kalaban ng bayan ay kinakausap secretly ng mga puti? Remember, nang dumating po si Panetta, bago umalis si Panetta ay kinausap si Father Alandoni. Bakit dumating ho yan ng kasing panahon? Although mas maaga lang dumating si Panetta sa madaling araw, samantalang itong si Halandoni at yung kanyang asawang madre ay umaga pumasok ng Naya Airport natin. Yung mismo mga sulat na yan, na dapat ito yung napaka top secret, bakit bumabalik sa Pilipinas at binibigyan ang mga key people na nakakaintindi ng laro ng gobyerno? At ang masamang nangyari ay pati kalaban ng gobyerno. Yung NDF merong kopya, ang MILF may kopya, ang MNLF may kopya. Oh, bakit ganon? So ngayon, nakikita ng kalaban ng gobyerno na manluloko tong mga taong ito. Teka muna. Oh, nasampulan ko lang po kayo ng laman ng sinasabi. At talaga kung ikaw kalaban ka ng gobyerno na ngayon kunyari nakikipag-usap sa'yo, tapos lulukohin ka lang pala. Eto, the peace talks we have with the MILF are nothing but tactics used to delay time while my government is negotiating financial and material assistance from your Excellency's Defense Department. Wow, man! Teka! At may mga oplan, may mga senaryong nakapaloob kung paano tatarantaduhin ang mga secessionist group. Pakinggan nyo itong mabuti. With your assistance, my government is firm in crushing the MILF while undermining all agreements and commitments we have had in the past, including those agreed upon in Tripoli and Kuala Lumpur. Wow, man! I have already ordered the AFP to declare all-out war against the MILF. At actually, yung unang sulat ay hindi lang tumama sa tono, pero yung palang nung nagkaroon po ng balikatan, 02-1, habang ito ay nagpo-progreso, ay dapat pala ay babanatan ng gusto itong MILF, pero marunong at nalaman ng MILF yung agenda, kaya sila ay naglaylo. At hindi talaga ng mga pangyayari sa bansa natin. At kung mababasa nyo yung mga plan of action, Diyos ko po. Lalo na ngayon, paano ma-implement yan? At pati MNLF ay hindi ho talaga may makipag-cooperate. Kaya yung nangyari po ngayon sa Basilan, ay ito po ay calculated ng joint MILF, MNLF, disguising themselves as Abu Sayyaps. Yan ang katotohanan. Kawawa pong ating mga sundalo na hindi nakikita yung mga nangyayaring mga laro na to. At ang masakit pa nga rito ay nagiging cannon fodder ang ating AFP, ang ating mga matitino at mga dissenting mga opisyal na kapareho nung namatay, nakasamang dalawang young officers na hindi naman dapat namatay kung hindi basta nagkaroon ng ganyang klaseng mga agenda. At ang masakit pa nga dyan, ngayon ay lumalabas sa mga text message sa parang hindi naman ako naniniwala na si General Dolorfino, si Delpin, ay makikipagsabuatan dito sa mga Muslim dahil sinasabi ng isang faksyon within the armed forces na mukhang na-double cross sila ni Dolorfino. Hindi naman siguro dahil ang kultura niyan ay yan naman ay talagang marino yan. Kaya nga lang, ang masama nga doon sa input na kumakalat ngayon sa text message, ay si Delpino raw ay converted Muslim dahil nga yung kanyang asawa ay isang Muslim at pinsan buo ni Nur Miswari. At sinasabi pa doon sa text message na si Delpino ay laging na kay Miswari
at laging may consultation kay Ms. Wari at posibleng ito ay nadala na ng kanyang relasyon sa mga Muslim kaya ito ay pikit mata ay pinabayaan niyang mapatay ang mga kapwa sundalo. Hindi naman po ako naniniwala rito. Pero ika nga ay kung makikita mo yung pangyayari po dyan sa Basilan ay very clear na sila ay na-set up. At hindi lamang po yan. Hindi ba kayo nagtaka? Hindi lang naman po ngayon nangyari ang deployment po ng AFP at PNP natin dyan sa Basilan na talaga merong tinatawag na laying the predicate na may mangyayaring matindi dyan. Dahil ang laki po ng component ng ating AFP at PNP dyan. Dahil nga very clear na yan ay gagawing theater of battle, Talibanization of Southeast Asia. Meaning na in the process ng bakbakan na talagang umaatikabong bakbakan sana mangyari na paglalaruan na parang ginipig itong MILF ay sila ang tatanghaling Taliban of Southeast Asia. Saka yung sinasabing Abu Sayyaf, alam niyo po ba na bago namatay si Wahab Akbar, yan po ay nakipagkita sa amin yan sa Hotel Intercon. That was a month before he was killed. At yan ay maraming kinuwento sa amin si Wahab. Doon siya nagbe-breakfast kasama niya yung mga bodyguard niya. At dahil nga dati po ay tayo po ay malapit sa mga Muslim commanders in the past, nung panahon ni Marcos, dahil yan ang naging trabaho namin sa intelligence community. Ika nga, ay may mga communication kami ng mga yan, kaya yan ay malapit at magaang ang loob sa atin. Kaya lang, ay ang masamang nangyari, dahil nga siya ay dating Abu Sayyaf, at ayaw niya ng yung mga remnants sa Abu Sayyaf, ay magiging bandido pa, at magbobosyo-bosyo pa, ay actually siyang nag-wipe out sa Abu Sayyaf. At yung mga matitinong Abu Sayyaf ay binigyan niya ng hanap buhay. Yan ang katotohanan. Kaya nung siya ay lagi na nakipag-usap sa mga taga-US Embassy, at siya ay actually nagamit, kaya nga maraming namatay doon sa ating mga sundalo. Remember, nung umiikot yung drone, yung US military spy plane, habang pumapasok doon sa isang lugar na meron silang mahabuling Abu Sayyaf. Actually, si Wahab Akbar ang involved doon. Dahil nga, just like what happened in Sulu, na pumapasok yung mga ibang mga tagalabas ng walang paalam o walang clearance sa kanila, eh ayaw nila na nauunahan sila. Kaya, ang talagang may kasalanan nung maraming namatay, no, sundalo, nung unang banatan, nitong 2 years ago sa Basilan, ay si Wahab talaga. Kaya yung nangyari sa kanya ay parang justification sa pagkakapatay sa kanya do sa batasan. Pero hindi ho. Malalim po yan. Napakalalim po. At hindi natin pwedeng pagbintangan ng AFP dyan sa bagay na yan. Dahil meron pong isang paksyon within our government na meron talagang agendang sinusunod. Kaya nangyari itong si Wahab. At ganyan na naman po ang nangyari ngayon. Ay at hindi mag-iingat kundi talaga tatapusin ng ating Pangulo yung mga nagpapahamak sa kanya. Ay she is really looking for trouble, and in the process we will be part of that collateral damage. Maniwala kayo dahil hindi po biro to. At ang pagkakaya alam ko sa aking mga nakukuhang impormasyon sa ating mga kaibigan on the ground, ay mag-i-escalate daw, mag-i-spill over daw yung kaguluhan yan sa Basilan, sa buong Mindanao. Masid tayo ng gusto dahil lalong-lalo na po ngayon na ang balitang-balita po sa Mindanao na nagkaroon na raw po ng tactical alliance etong MNLF at MILF. Despite na ito, hindi magkasundo, pero ngayon na they have a common enemy, ayan ang malaking problema natin. Lalong-lalo na kung katotohanan na yung dokumentong yan na pinadala sa Amerika at ibanilik dito at ikinalat dito. O posibleng ito ay may kopya at mukhang yung may hawak ng kopya niyan na dating Alipores ng Malacanang ay siyang nagkalat nito. Aba, Diyos ko po.
talagang malaki ang problema.